Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 15 minutong sumabit sa hood ng umaandar na kotse ang isang traffic enforcer sa Kawit, Cavite. Sinubukan kasi siyang takasan ng driver na sinita niya matapos makadisgrasya. Huminto lang ang driver nang makauwi na sa kanilang bahay. Pero imbes na ibigay ang lisensya, pinagmumura pa umano ang enforcer. Nakatutok si Dano Tingkungko. Matulin ang takbo ng kotseng ito nang makuhanan ng CCTV sa Kawit, Cavite. Pero kung titingnang mabuti, may nakasampang tao sa hood ng sasakyan. Nagsimula ang lahat sa pagtimbre sa grupo ng traffic enforcer na si Michael Trajico na may kotseng nakasagi ng tricycle bandang alas 4 ng hapon nitong Lunes. Pero tinakbuhan ng kotse ang tricycle. Naabutan naman ito ng grupo ni Trajico. Pero ang simple sanang paninikit naging buwis buhay sa enforcer. Hindi rin kasi siya hinintuan ng driver ng kotse. Kaya ang ginawa ni Trajico, iniharang ang sarili at napasampa pa sa hood ng kotse. Tigil mo ate, tigil mo. Hanggang sa hindi niya tinigil. Kesa mapailaliman ako, doon ako sa ibabaw. Once kasi na mabangga ako sa paa at bumagsak ako, no choice na ako nun. Doon sa ibabaw, may ano pa ako mabuhay. Kung sa wood niya, may nakapitan po ako na matigas na bagay. Pinipigil ko pa nga po sila, sabi ko sa nanay, Nanay, patigilin niyo po, patigilin niyo. Hindi pa rin pinakikinggan yung nanay niya. So tinatapik ng nanay? Oo, tinatapik ng nanay niya sa loob. Ayaw pa rin pakinggan. Humigit kumulang 15 minuto anya siyang nakasabit hanggang sa makarating sa bahay ng driver. Pagdating sa harapan ng bahay nila, pagbaba niya, minura niya pa ako. Magdemanda ka. Yung nanay nandoon. Wala naman nung binibigay na license. Paano natin titikitan yung tao kung walang license? Hiningi ko sa nanay niya yung license. Ang sabi ng nanay nung pumasok paglabas, ayaw ibigay na. Inihahanda na ni Trajico at ng Kawit Traffic Management Group ang mga posibleng reklamo laban sa driver kabilang ang direct assault. Anong plano mong gawin ngayon? Tuluyan po. Opo. Kasi po, pag hindi natin tinuruan ang leksyon yung ganyan, hindi lang po sa amin mga enforcer, baka sa ibang enforcer gawin po. Ang akin lang po, respeto sa enforcer. Pinademanda ko yung driver ng sasakyan. Babanggain niya yung enforcer ko eh. Kung nahulog yun, di patay. May nagme-message na umano kay Trajico at inuudyok siyang makipag-areglo na lang. Pinuntahan namin ang bahay ng driver. Hinarap ako ng nagpakilalang kapatid niya pero sinabing hindi muna sila magbibigay ng komento habang naghihintay ng abiso legal. Sa isang text message naman sa GMA Integrated News, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na nakita na nila ang video sa Facebook. Hinimok din niya ang enforcer na huwag iatras ang kanyang demanda. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 Oras. Natunton at nasa kote na ang dalawang lalaking nahuli cam na nag-alas Spider-Man para makapagnakaw sa mga umaandar na truck sa Maynila. Depensa ng isa sa mga suspect, nagawa lang ang krimen para may maipambili ng pagkain. Nakatutok si Salima Refran. Kuha ito Martes ng gabi sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Ang mga lalaking ito, isa-isang kumukuha ng mga nakabalot na bagay mula sa isang truck. May punto pang kahit umaandar, patuloy sa pagkuha mula sa truck ang mga lalaki. Awa na. Ano yun? Parang alambre. Ang mga jumper boys sa video, agad natukoy at naaresto ng MPD Station 1 sa Tondo at iniharap kay Manila Mayor Isko Moreno. Taga-Caloocan ka pa? Dumayo ka pa rito, walang yaka. Onyatang kita eh. Natukoy na mga rolyo ng alambre ang mga mistulang gulong na ninakaw mula sa truck. Sa tulong na rin ng mga barangay officials, naturo nila yung mga suspect na yon na nagsusugal doon sa tabi ng Mel Lopez Boulevard. Kasi kapag nakahanap na naman sila ng chance, muli na naman silang gagawa ng krimen. Nakakuha tayo sa kanila ng improvised firearms. Magkano mo nabenta? Lalo na benta. Okay. O 200. Pero kung naibenta niya 200, sa kanila, easy money. Pero di sa mga may-ari ng negosyo,
at yung painante driver na mananagot. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala pong pangkain. Ginaya ko lang din po sa kanila yun eh. Na-inquest na ang dalawa para sa mga reklamong illegal gambling at illegal possession of firearms. May pakiusap naman ng mga otoridad sa mga dumadaan sa Mel Lopez Boulevard. Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo ng to call the attention of everyone. No? Kumbaga, tulong-tulong na tayo. Create noise and attract and get the attention of our enforcement unit. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan, nasabat sa Marilao, Bulacan ang mahigit 12 kilo ng double dead na karne. Depensa ng 7 inaresto, ipapakain umano ito sa mga isda at hindi ibebenta sa palengke. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kahong-kahong karne ang nasabat ng Marilao Police nang matsyempuhan ang pagkakarga ng mga ito sa mga trucks sa Barangay Santa Rosa 1 sa Marilao, Bulacan. Simple lang ang unang nasita. Hiningan po silang dokumento, wala po silang maipakita, kaya po kinumpiska na po namin yung 435 boxes po ng hot meat. Pero higit pa ang nabisto nang abisuhan na rin ng pulisya ang National Meat Inspection Service o NMIS. Expired na po yung mga label ng karne. Ang NMIS na po yung nagsabi po na hot meat po ito. 435 kahon ng mga double dead na karne ang nasabat. Mantakin nyo kung nakarating sa palengke ang mga karneng aabot sa 12,500 kilo. Ang presyo aabot sa 2.3 million pesos ang halaga. Posible po ito na ibenta sa public. Pero sabi umano sa pulisya ng 7 nahuli ng mga double dead na karne at galing sa bayan ng San Miguel, ipapakain lang ang mga ito sa mga isda sa bayan ng Pandi. Inaresto sila at nahaharap sa reklamong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Sinusubukan pa namin silang hinga ng pahayag. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko sa pagbili ng mga double dead na karne. Hindi rin po ito dumadaan sa tamang proseso. Makakaano po tayo dito ng salmonella na ikasisira po ng ating mga tiyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya ang complete failure, kundi ang Pangulo na amoy alak umano nang makausap niya nang mag-resign kahit umaga pa lang noon. Sagot naman ng palasyo, mahirap maniwala sa madalas na source ng fake news. Nakatutok si Ivan Mayrina. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Idinetalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong niya para sa eleksyon 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte,
Sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng estado ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagsabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro hindi kumbinsido sa kwento ngayon ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento ng madalas nagiging source ng fake news. Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto para ang bise ang maging Pangulo, bagay na tinawag niyang makasariling hangarin. Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Di tulad anya ng iba na tanghali na akong gumising. Kasalukuyan nasa The Hague ang bise para bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kung hindi sira o bumigay, hindi naman mahagilap ang 5 flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinondohan ng kabuuang mahigit 1 bilyong piso. Ang isa nga sa mga project dineklara pang tapos na. Nakatutok si Maki Pulido. Sa privilege speech kahapon ni Senator Ping Lacson, binanggit niya ang nawawalang dike project sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan, Oriental Mindoro. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Apitong at kinausap si Kapitan. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Ay ako po, 50 years na dito na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po ng 2024. Na sana kung naisagawa po yan ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Hindi lang daw yan ang nawawala ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Hindi rin daw nila mahanap ang 4 sa 6 na proyektong nakalista sa 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Sa 2024 budget, nakalagay ang isang 300 million at isa pang 200 million, parehong road dike esplanade construction project para sa Sitio Dike. Kung na-construct ba nito nila somewhere or hindi pa nila nagagawa, that I do not know. But definitely, wala. Nang silipin naman nila ang 2025 General Appropriations Act, may 3 pang proyekto sa Barangay Apitong na tig 300 million pesos. 2 lang ang natuntun nila Kapitan, parehong nasa Sitio San Isidro ng Barangay Apitong. Ito ang isa, may mga nakabaon ng ilang sheet piles at nakatambak na ilang bakal. Sunwest Inc. ang construction company ayon sa kapitan ng barangay. Nakalinya ang proyektong ito sa sirang dike sa mag-asawang Tubig River na Sunwest din ang kontratista. Bakit niyo po alam na Sunwest? Ay yun po nakikipag-coordinate sa akin. Bakit po sila nag-coordinate? Pinaalam po nila na may project po dito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Sunwest Inc. Sabi ng media office ng Department of Budget and Management, i-check pa nila kung nailabas na ang pondo para sa 4 na proyektong hindi matunton sa Barangay Apitong. Malaking bagay daw sana kung may flood control project dito. Dahil kung nakikita man natin na tuyo ngayon ng ilog, kalimitan tuwing pagsapit ng last quarter ng taon ay tumataas ang tubig sa ilog kaya't matinding pagbaha ang kanilang nararanasan. Maliban sa mga nawawalang proyekto, sinita rin ni Lacson ang iba pang sirang flood control project sa mga bayan ng Baco at Nauhan na bahagi ng District 1 ng probinsya na posible raw na congressional insertions. Itinanggi ito ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Sabi niya, nakalista na ang mga proyektong ito sa National Expenditure Program na hinahanda ng Department of Budget and Management o DBM bago ihain sa Kongreso. Gusto ko lang linawin na ang proponent yan ay walang iba kundi ang DPWH. At yan ay kasama na sa National Expenditure Program or NEP na dumadating sa Kongreso. Giit ng media office ng DBM, hindi sila kundi implementing agency tulad ng DPWH ang magsusumite sa kanila ng listahan ng mga proyekto para masama ito sa National Expenditure Program. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang DPWH. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
Ako, eto, 10 araw na lang at bare months na naman. Panahon kung kailan dapat daw mas maging maingat ang publiko, lalo't talamak ang iba't ibang estilo ng pang-i-scam. At kabilang dyan ang phishing o voice phishing scam. At nakatutok si Bernadette Reyes. Kung dati sa email at SMS lang ang phishing o yung panloloko sa pamamagitan ng pagnakaw ng mga personal na impormasyon para makuha ang pera sa iba, ngayon dumarami na rin ang nabibiktima ng phishing o voice phishing, ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Itong phishing ngayon po is yung voice calls. Ito ngayon yung mas ginagamit ng mga hackers at mga cybercriminals kasi nga gugulatin kanila. Pag tumawag sila, kunyari, magpapakilala kagad, ako po ay taga-bangko or taga-SSS, taga-GSIS, ganyan. May nangyari po dun sa inyong account, na-compromise po yung account ninyo. So, may ipapadala po akong link sa inyo, kailangan nyo po itong i-click. And then, pag lumabas po yung OTP tsaka yung PIN, i-text nyo po sa akin. Si Riza, hindi niya tunay na pangalan, muntik na raw mabiktima nito nang may tumawag sa kanyang nagpakilalang taga-e-wallet company. May mga natatanggap daw po ba kaming mga unwanted text messages. Nakalagay lang is yung mobile wallet company na name nandun po. Nagdalawang isip na ako na bakit kailangan ko sabihin yung password ko po sa kanila na pinalit ko since it's very private. Meron na silang spiel, parang bihasa na sila for that. Sa pang-scam. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Task Force at National Bureau of Investigation, talamak ang mga panloloko lalo na tuwing magpapasko. Kaya naman mahalagang matukoy natin ang iba't ibang klase ng mga panloloko. Tinitingnan nila yung trend. For example, itong bare months, ano ba yung meron? Ano ba ang uso? Ano ba yung topic ng mga tao ngayon? Mga regalo. Then, ano ba ang gusto pa? Magkaroon ng pera. Dahil nga, ito na, may bonus, makakatanggap ng bonus. Tinatarget din nila yun, magkakapera yung mga tao. Kung tayo ay hindi sigurado sa kausap natin, huwag tayo makipag-transaksyon. Noong 2024, ayon sa PNP-ACG, umabot sa 22,423 ang mga reklamong may kinalaman sa cybercrime. Mula naman noong Disyembre, umabot na sa humigit kumulang 1,000 ang naaaresto ng PNP-ACG sa mga entrapment operation at mga wanted dahil sa cybercrime. Ayon sa Cybersecurity Council of the Philippines, kahit sino maaaring mabiktima ng cybercrime. It doesn't spare anyone. Minsan, the cyber criminals have become so good, not only using AI, but in psychology, in tricking you into really thinking, click ko na to. Then they would be able to get your system. So I think it's very important for us to make sure that this education campaign, working with banks, sila yung una right? Banks, mga wallets, at the same time retail institutions, right? To educate people on all of these. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 6 na Pinoy domestic helper ang inaresto sa Hong Kong dahil nagpanggap umanong dentista at nagtayo pa ng iligal na klinika. May mga ginagawa ng hakbang ang gobyerno para tulungan sila. Nakatutok si JP Soriano. Tinutulungan na ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang 6 na Pilipinong naaresto ng Hong Kong authorities matapos umanong magpanggap na mga dentista at mag-operate ng isang iligal na dental clinic. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, bibigyan sila ng abogado at inaayos na rin ng Philippine Consulate General Office, kaisa ang DMW, OWA, MWO, ang visitation rights. We will help the 6 who have been arrested and detained to provide with them with a lawyer and who will put up the best legal defense under the circumstances, and again, to help their families here in the Philippines. Ayon sa DFA at DMW, dumating sa Hong Kong bilang domestic helpers ang 6. Ito rin ang nakalagay sa kanilang visa at nakasaad sa kanilang mga OEC o Overseas Employment Certificate. Pero dahil pumasok umano sa ibang negosyo at nagtrabaho labas sa kanilang kontrata, maituturing daw itong unapproved employment, pati na rin ang pagpapanggap umanong mga dentista. Sabi ng Philippine Consulate sa Hong Kong, nakadeteni na sila sa Hong Kong Immigration Department. Nasa mahigit 200,000 ang mga OFW sa Hong Kong, na karamihan ay household service workers. Kaya may pakiusap ang DMW sa mga Pinoy sa Hong Kong. Umayon lang po doon sa trabaho na yun.
Huwag na pong mag-moonlight o magtrabaho ng ano paman na labag dun sa Hong Kong laws and regulations at sa visa na iginawad sa inyo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Matinding agawan at pagtataksil ang magiging daan sa isang pagkakaibigan. Yan ang exciting episode ng Magpakailanman this Saturday. Pero extra challenge daw ang confrontations ayon sa cast. Kung bakit, alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Isang kakaibang love triangle ang tampok na kwento sa Kapuso drama anthology na Magpakailanman this Saturday. Bibida sa story na karibal noon, beshi ngayon, sina Katrina Halili, Dion Ignacio at Rochelle Pangilinan. Gaganap si Rochelle bilang si Carol na siyang magiging third party. Marami. May mga away. Napakadaming away. Ang ganda. Ang galing-galing ni Katrina. As always naman. Ang galing, ang sarap niya ka-eksena lagi. Ang gaan. Bukod sa confrontation scenes at madadramang eksena, naging hamon daw kay Rochelle ang pagsasalita na may puntong Batanggenya. Challenge ko talaga yung sarili ko para mapaganda yung character ko dito. In fairness naman sa character ko dito, ang reality, ang totoo na umiiwas naman talaga siya. Kaya lang sadyang ang pag-ibig ay sadyang makulit na lumalapit sa kanya. Minsan Marupok ang tao Dahil based on a true story, hanga raw si Rochelle sa mga totoong tao na ginampanan nila sa kwento. Dapat nga raw abangan na kung paanong ang mga karakter daw nilang magkaribal sa una ay magiging magbestie pa sa dulo. Magpatawad at sa mga taong may asawa, huwag ka nang titingin sa iba. Oo, unahin mo ang binuo mong pamilya, i-priority mo yon. Bukod sa MPK, bibida rin daw si Rochelle soon sa isang Cinemalaya film at malapit na rin daw siyang magbalik teleserye. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Kasunod na mga naglalabasang anomalya sa flood control projects, nanawagan ng ilang mambabata sa pagbibitiw o pagsibak kay Public Works Secretary Manny Bonoan. Nagsalita na rin ang DPWH Secretary ng Aquino Administration tungkol sa Flood Control Master Plan na itinurn over pero hindi inaksyonan ng sumunod na administrasyon. Ayon sa palasyo, wala silang natanggap na ganitong plano mula sa Duterte Administration. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang tanong ni Senador Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na kontrobersya sa flood control project sa bansa na pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways. Bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Dagdag ni Senador Win Gatchalian, dapat magkusa na si DPWH Secretary Manny Bonoan. Mahirap imbestigahan sarili mo, walang lalabas yan. Tingin ko out of delicadeza, dapat gawin na yan. Hindi naman daw isinasantabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang posibilidad na hindi alam ni Bonoan ang ginagawa ng mga tauhan niya. Pero I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa baba, no? So hindi naman niya mamomonitor yan no? Kaya lang ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Pero katwiran ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung hindi raw alam ni Bonoan ang nangyayari sa ahensya niya at tinuturo niya ang mga regional director at district engineer, ibig sabihin, incompetent siya. Kung alam naman daw ni Bonoan ang mga maanumalyang proyekto at wala siyang ginawa, kurakot siya. Kaya hiling niya sa Pangulo, sibakin na ang kalihim. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulunan yung mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Kaya sa'yo, Secretary Bonoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay rito.
Si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson noong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, aminadong may kalakarang padula sa district level. Sinabi daw niya dati kay dating Pangulong Aquino na pabayaan na ang 10% parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level. Pero sa ngayon, grabe na raw ang sitwasyon. Na-bastardize ng doble-doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ng Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihinga namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte administration. Sina ngayon Senador Mark Villar, Rafael Yabot at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap na flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Ngayong iniimbestigahan kung saan napunta ang pondo para sa flood control projects, may panawagan si Singson sa mga mambabatas. Pakiusap ko sa Kongreso, pwede ba sa Kongreso time out muna sa grid? Time out. Para sa bayan naman, mahiya naman kayo. 3 taon na lang yung natitira. Tama na yung 3 taong nakaraan. Nababanggit sa mga ulat ang pangalan ni Singson na posibleng pumalit bilang DPWH Secretary. Pero ang kanyang tugon, Retired na ako. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Holiday pero wagas ang traffic sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila dahil yan sa pila ng mga truck. Alamin natin kung bakit sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, matinding pagbabagal nga sa daloy ng trapiko ang idinulot ng sinasabing technical problem sa MICT ngayong araw. Ilang oras nang mahaba ang pila ng mga trailer truck dito sa Mel Lopez Boulevard o dating R10 ng Maynila. Nagsimula ang pila sa Manila International Container Terminal o MICT, habang ang dulo ng mga galing norte ay umaabot na ng North Luzon Expressway, partikular sa may parting North Bay Boulevard sa Navotas. Ang dulo naman ng galing sa south ay sinasabing umabot sa US Embassy sa Roas Boulevard sa isang punto. Damay siyempre ang ibang sasakyang bumabaybay rin sa mga nabanggit na lugar. Ang dahilan ayon sa Philippine Ports Authority ay ang naranasang technical problem ng MICT. Sinimula na yung ayusin ng kanilang technical team kaya naibalik ang operasyon ng vessel yard at gate. Pero naipon ng gusto ang mga nais makapasok ng truck. Kaya nag-abiso ang MICT tungkol sa epekto ng system restoration. Kaninang umaga nga, halos paralisado ang trapiko sa Mel Lopez Boulevard at Bonifacio Drive. Pinapayuhan ng PPA ang mga motorista na magplano ng biyahe at iwasan muna ang northbound papuntang port area. Pero kung di may iwasan ang pagdaan sa lugar, tsaking magbaon ng mahabang pasensya. Samantala, Vicky, hanggang sa mga sandaling ito ay pila pa rin ang mga sasakyan hanggang dito sa kinaroroonan natin sa may Anda Circle, lungsod ng Maynila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na huwag munang pagbigyan ang hiling ng Amerika na extradition o yung pagpapadala sa pastor doon para sa ilang kaso. Sabi ng Justice Department, wala pa silang natatanggap na request na base sa regular na proseso ay daraan muna sa DFA. Nakatutok si Salima Refran. Matapos kumpirmahin ng Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang extradition request ng Amerika para kay Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng kanyang kampo na huwag muna itong pagbigyan. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang abogado na sana daw hayaan ng gobyerno na maaksyonan muna ng mga korte sa Pilipinas ang mga kaso dito ni Kibuloy bago magdesisyong ilipat ang pastor sa Amerika. Nahaharap si Kibuloy sa kasong sexual and child abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking sa Pasig City RTC. Habang meron naman siyang kaso sa Amerika na sex trafficking, conspiracy at bulk cash smuggling.
Puna naman ng isa pang abogado ni Quiboloy, kaduda-duda raw ang timing nito. Makikita rin daw ng mundo na sunod-sunuran ng Pilipinas sa banyagang kapangyarihan kung ibibigay ulit ng isang Pilipino sa ibang bansa, lalo't nililitis na si Quiboloy sa mga korte sa Pilipinas. Hinihingan namin ang pahayagang Malacanang kaugnay nito. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na hindi ito tumanggap ng extradition request ng Amerika para kay Quiboloy. Ipinadala daw ang mga dokumento sa Department of Justice nito pang Hunyo. Sabi naman ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, wala pa raw extradition request na pinapadala sa kanila. Ang regular daw na proseso, dapat matanggap muna ng DFA ang extradition request para mai-endorso sa DOJ. Pero dahil wala pang natatanggap na request ng DFA, hindi rin opisyal na matatanggap ng DOJ ang ganitong request. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagpapatupad ng 5-point strategy ang Lasal Green Hills para maibsan ang epekto sa trapiko ng mga nagkakatid at nanunundo sa mga estudyante. Sa kanilang sulat sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sinabi ng paaralan na binago nito ang ruta ng mga sasakyan sa loob ng campus at sa Green Hills East Village para makaraan din doon ang mga nagkakatid sundo. Itinalaga na rin ang kanilang football field bilang lugar kung saan pwedeng magbaba at magsakay ang mga sundo at mga bisita. Binago rin ang schedule ng klase para magkakaiba ang uwian sa halip na sabay-sabay. Nagdagdag din ng school bus at iniengganyo ang mga may sasakyan na mag-carpool. Pinapapaalalahanan din anya ang mga naghahatid at sumusundo na sumunod sa mga traffic regulation. Dinisarmahan at sinampahan ng kaso ang 5 pulis sa Caloocan dahil sa umano'y iligal na pag-aresto sa isang lalaki. Ni-relieve na rin sila sa kanilang tungkulin. Nakatutok si Nicole Wahe. Arbitrary detention dahil sa illegal detention, incriminatory machination dahil sa pag-file ng maling kaso, at perjury dahil sa untruthful statements o pagsisinungaling. 3 kasong kriminal ang isasampa ng Northern Police District laban sa 3 pulis Caloocan, kaugnay sa iligal na pag-aresto kay Jason De La Rosa. Siya ang ama ni Dion Angelo na namatay nitong Hulyo dahil sa leptospirosis, na nakuha sa kasagsagan ng bagyo at habagat dahil sa paghahanap sa kanyang ama. 2 arresting personnel at mismong commander ng Caloocan Police Substation 2 ang kakasuhan. Lumalabas daw sa intelligence report ng NPD na hindi talaga nahuli sa Caracruz si De La Rosa, kundi sa shoplifting sa convenience store noong July 22. Hindi nagsampa ng reklamo ang convenience store, pero nakulong si De La Rosa. July 25 na nakasuhan siya pero illegal gambling. Mas tumibay pa raw ang kaso laban sa 3 pulis na magsalita ang isang nakasuhan ng illegal gambling na si Manuel Hazul. Si Hazul inaresto noong July 25 dahil sa akyat bahay, pero hindi rin nagreklamo ang may-ari ng bahay. He was charged allegedly for Caracruz together with Jasul. And nung inimbestigahan nga natin na hindi naman, walang nangyaring at fabricated. Kaya pinaila natin ang kaso yung 3 pulis. Iginigiit daw ng substation commander ng substation 2 na wala raw itong pinakulong noong July 22 hanggang 25. Kasi walang jail facilities doon sa substation. And sinasabi niya na wala namang dinitensya doon. Pero yan nga ang ating gustong malaman kay Jason De La Rosa dahil alam niya kung anong ginawa ng pulis sa kanya. Hiling nila na makipagtulungan si De La Rosa sa kanila para mas lalo pang tumibay ang kaso laban sa 3 pulis. Kung ito ang sistema ng tinatawag na pansakto o kota sa accomplishments ng mga pulis. Wala po tayong kota. Hindi ako nag-impose ng kota ha. Administrative case naman ang isinampa laban sa 2 pulis na siyang rumisponde sa shoplifting case ni Jason. Dinisarmahan na ang 5 pulis at nirelieve sa kanilang tungkulin sa Substation 2. Inassign muna sila sa District Personnel Holding and Accounting Section ng NPD habang ongoing ang investigasyon. Sinubukan naming makiusap sa NPD na kapanayamin ng 5 sangkot na pulis para makuhanan ng reaksyon, pero hindi muna kami pinahintulutan. Pinuntahan din namin ang pamilya De La Rosa pero hindi na raw muna sila magsasalita. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Bubuo ang Kamara ng komiteng mag-iimbestiga sa pinakamalalaking kontraktor ng flood control projects. Gusto rin silipin ng isang kongresista kung may nagsingit na nga ng proyekto sa pambansang budget. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Inaprubahan na ng Kamara ang pagbuo sa House Infrastructure Committee. 3 komite yan na nagsama-sama para mag-imbestiga sa mga umano'y maanomalyang infrastructure projects kasama ang mga para sa flood control. Pero magkakaiba ang reaksyon dito ng mga kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest. When there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. Nakaharap tayo sa taong bayan. Kung ito parang ang insinuation natin, lulutuin natin yung investigasyon, nakakaya rin po at babagsak din ang credibility ng Kongreso. So I think tama rin po na ibuo na yung TRICOM na yan. In the event that a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepDev. Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the President will create an independent probe, we will also endorse it to them. Sabi ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, hindi lang yung top 15 contractors na inilabas kamakailan ng Pangulo ang iimbestigahan. Iimbitahan din daw ang mga nag-aakusa, gaya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nauna na nagsabing may mahigit 60 mambabatas na umanay sangkot sa mga contractor na mga flood control projects. We will invite him, but he will have to go to Congress, state the names under oath. No, kung sino man itong mga sinasabi niyang kongresista na kontratista. Iimbitahan din daw kung kinakailangan si Vice President Sara Duterte na nagsabi sa isang panayam na mga tauhan din umano ng mga miyembro ng House of Representatives ang mga contractor. If she has actual information na talaga she can say na this particular person receiving kickbacks, then she can be invited to the House inquiry. But it needs to be personal knowledge, hindi ba? Kasi she will have to do it under oath. Ang nais namang silipin ng isang kongresista ay ang budget insertions. Makikitaan niya kung paano nilipat-lipat ang mga pondo sa iba't ibang proyekto sa hinihingi niyang variance report sa Department of Budget and Management. Kasi yung NEP naman, yung General Appropriation Bill na sinabit naman namin after the plenary session, maayos naman po at that time. Pero along the way, pagdating po sa Senate, dumaan sa Senate, nagkaroon ng BICAM at yung ma-approve na po yung GAA, iba na. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Doble dagok ang sinapit ng ilang taga Davao City na nasunugan na. Binaha pa kaya kinailangan ulit ilikas. Ilang lugar din sa bansa ang binaha dahil sa malakas na ulan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pauwi na lang pinahirapan pa ng ulan ang mga guro at estudyante ito sa South Upi, Maguindanao del Sur. Mabilis na bumaha sa kalsada, kaya ang ilan sumuong sa baha. Nakaya naman! Pati ang ilang motorsiklo, kinailangan ng itulak para lang makatawid. Beach resort na! Kabi-kabila rin ang pagbaha sa Davao City. Ang ilang sasakyan, tumirik pa habang lumulusong sa tubig. Ayon sa opisyal ng ilang barangay, dulot ito ng malakas na buhos ng ulan na nasabay pa sa high tide. Sa barangay Leon Garcia Sr., nasunugan na nga, binaha pa ang mga evacuee na nasa gymnasium ng isang paaralan. Kanya-kanyang buhat ng mga gamit para lumikas ulit at ilipat sa 5 classroom. Kabilang sila sa mga inilikas dahil sa sunog nitong Lunes na nakaapekto sa halos 100 pamilya. Muli namang nakaranas ng malakas na ulan ang Bungaw Tawi-Tawi. Ayon sa ilang residente, mag-iisang linggo nang inuulan ang kanilang lugar. Sa Dato Uding Sinsuat, Maguindanao del Norte naman, tuluyan ang nasira ang tulay kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon na naranasan sa ilang bahagi ng bansa ay epekto ng thunderstorms at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.
Mga kapuso, unti-unti nang lumalapit ang low pressure area sa Luzon kung saan ito inaasahang daraan o tatawid. Huli itong namataan sa layong 435 kilometers. Silangan ng Baler, Aurora. Ayon sa Pag-asa, posibleng tawirin ng LPA ang Northern at Central Luzon sa mga susunod na oras at araw. Nananatili rin ang tsansa nitong maging bagyo. Pero paalala ng Pag-asa, maging bagyo man o hindi, magdudulot ang LPA ng masamang panahon, lalo na sa mga lugar na mahahagip sa pagtawid nito sa lupa. Dahil sa LPA, nagtaas na ng heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Aurora, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Bukod sa epekto ng LPA, magpapaulan din ng southwest monsoon o habagat. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng halos buong araw ang ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May matitinding ulan gaya ng sa Aurora, Isabela, Cordillera, Albay at Sorsogon. Maging handa po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, umaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod. Posibleng maulit yan sa hapon at gabi, kaya mag-monitor ng rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon at gabi, mas marami ng uulanin. May malalakas na ulan kaya maging alerto sa pagbaha, lalo na yung mga lugar na ilang araw nang inuulan. Hindi nagtapos sa pakikipag-break sa dating nobyo ang pang-aabusong sinapit ng isang babae sa San Pablo, Laguna. Ang kanyang ex, pinagbabantaan siyang ikakalat ang mga pribado nilang video kung hindi siya makikipagkita. Nakatutok si June Veneracion. Puwersahang pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang kwarto ng isang motel sa San Pablo, Laguna. Sa loob ng banyo nito, inabutan ng target. Nasa kwarto ang kanyang dating kasintahan na napilitang makipagkita dahil sa pamba-blackmail ng suspect. Bago nito ay nagreklamo siya sa mga pulis kaya ikinasaang entrapment operation. Ikaw ay inaaresto namin sa kasong grade coercion. Ayon sa investigasyon, nalaman po natin na nagkaroon po sila ng relasyon almost 2 years na po. And sa 2 years na yon ay naging abusive yung lalaki nag-abot na po sa punto na kahit ayaw ng babae ay pinipilit niya po. Nagdesisyon ang biktima na putulin ang kanilang relasyon, alang-alang sa kanyang pamilya. Pero pinagbantaan umano siya ng suspect na ipapakalat ang kanilang mga pribadong video kung di itutuloy ang pakikipagkita. Sasampahan ng suspect ng reklamong grave coercion, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan din kung pwedeng isampa ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan, we must know our worth. Huwag po nating hayaan na abusuhin po tayo ng ibang tao. Huwag po kayo magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or tumawag ng 911. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinagbawalan na ng Northern Police District na mag-detain at mag-imbestiga sa lahat ng substation ng Caloocan. Kasunod yan ang pag-imbento umano ng isang substation ng kaso laban sa isang lalaki. Nakatutok si Mark Salazar. Binalikan ni Northern Police District Director Jerry Protasio ang Caloocan Police Substation 2. Dito ikinulong si Jason De La Rosa ng 3 araw simula July 22 kahit walang kasong nakasampa. Pumutok lang ang kanyang kwento nang mamatay sa leptospirosis ang kanyang anak dahil lumusong sa baha sa kahahanap sa kanya. Nung na-aresto siya, dinala rito, sino yung naka-duty dito? Si Hepe. Ang nandito. Mag-isa lang siya? Hindi ko po masabi. Agad napansin ni Protasio ang kakulangan sa tao. 10 lang ang pulis sa isang shift, habang 62 barangay ang binabantayan. Dapat talaga mapagtunan ng pansin yung sa recruitment. Kung matatandaan, maraming nanawagan ng hustisya para sa ikinulong dito na si De La Rosa kabilang ang simbahan. Sinampahan na ng kasong kriminal at administratibo ang hepe ng Substation 2 at ang 2 umaresto kay De La Rosa. Ako'y nahingi ng pasensya sa pamilya ni Jason De La Rosa dahil ang nangyari ay kapabayan at may maling
paglabag din sa batas ng ating mga kapulisan. Pero hindi pa man yan nariresolba. 2 pang pulis ng Substation 2 ang mahaharap naman sa kasong administratibo. Dahil sa lumabas sa internal investigation ng NPD na nagsinungaling ng akusahan si De La Rosa ng pagkakasangkot sa sugal na Cara E. Cruz. Nung tinatanong ko siya, mayroon bang dinala na Jason De La Rosa sa Substation 2 noong July 22? Wala daw. Wala ring record, walang ano. Yan ang problema natin. Tapos ngayon, July 25, mayroong nahuli sa Cara Cruz na si Jason De La Rosa na in-inquest nga nila. Mukhang may mali na tayo. May CCTV. Noong July 22 na si Jason De La Rosa nahuli ng 2 pulis ng Substation 2. Record dyan. Nandun sa CCTV. Dinala ng Substation 2. Ang paniniwalaan ko dyan, yung pulis na humulis dahil may record ng CCTV. Dinala sa Substation 2, di ba? O tinatanggi mo ngayon na walang dinala ron. May problema ka dyan. Para hindi na maulit, ipinagbawal na ng NPD ang mag-detain at mag-imbestiga sa lahat ng substation ng Caloocan. Lahat ay sa Caloocan City Police Station na ipoproseso. Ang problema, halos mapuno ang custodial center ng Caloocan City Police Station. 400 lang ang capacity nito pero may 347 ang nakakulong. At may paparating pang 128 mula sa substation sa North Caloocan. Bukas may turnover sa BJMP, ano? Bibilisan natin yung commitment order na ilipat sila ng ilipat sa BJMP. Yung sa North, tinuhold ko muna na huwag mo nang dalhin dito dahil masikip na nga. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mini Heart Evangelista meets the OG Kapuso fashion icon. Nag-viral kasi ang isang bata at ang kanyang mommy matapos nilang gawin ng DIY version ng gown ni Heart noong GMA Gala. Kamusta kaya ang kanilang meet and greet? Makichika kay Nelson Canlas. Umabot ng 3 araw ang paggawa ng dress na ito na ginaya mula sa suot ni Miss Heart ng GMA Gala. May mahigit 1 million views na sa TikTok ang DIY dress ng mag-inang Rochelle at Intay, inspired by Schiaparelli dress ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista nitong GMA Gala 2025. Nasubok nga raw ang pagiging creative ng mag-ina na nagtulungang tapusin ang damit. Tinulungan na rin nga ako ni Inday na magkulay dahil isa nga ito sa gustong-gusto niya. Kaya naman worth it daw para sa mag-ina nang mapanood ang huling interview ko kay Heart. Actually, nahanap ko siya. So kung mahanap ko siya, I really want to have time na makilala sila kasi hindi lang ito yung una. Ito yung pangalawa. Nakakatuwa that they put so much heart and hard work into it. I really want to meet them. At ngayong araw, pumila si Inday kasama ang kanyang mga magulang para ma-meet and greet ng bata si Heart sa isang event. And GMA Integrated News made it possible para sa kanilang dalawa. Oh my God! And I have a surprise for you. This is for you. I love your dress. It's so... Mommy, grabe ka. Natupad yung pangarap ko na makilala. Ay, thank you so much. Ang galing-galing nyo. To make their first meetup more meaningful, si Heart pa mismo ang nag-interview sa kanyang little fan. So how do you feel at this very moment? I miss you. I miss you and I love you. I love you. Do you like your outfit? Yeah. Nakakataba raw ng puso para kay Heart ang makita niya na nakakapagbigay siya ng inspirasyon, lalo na sa mga bata. Matagal ko na siyang hinahanap, sinabi ko sa last interview natin. But it's such a nice moment to, meet Eunice because, again, it's a reward of love and friendship and again, it goes back to yung childhood mo. And sana, in a way, naging yun ako sa kanya. And I appreciate her efforts and the efforts of her mom. And you saw the dresses. Yes, talagang pinaghirapan nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagpupugay sa Araw ng Kabayanihan ni dating Senador Ninoy Aquino, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang Republika para sa isang lideratong nagsisikap para sa reconciliation. Pero para sa apo ni Ninoy, walang reconciliation kung walang hustisya at pagkilala sa kalupitang nagawa noon. Nakatutok si Darlene Kai.
Sa mismong paliparan kung saan binaril at pinatay si Senador Ninoy Aquino sa araw na ito noong 1983, nag-alay ng bulaklak ang mga taga-suporta sa kanyang marker ngayong ika-42 anibersaryo ng kanyang kabayanihan. Doon, inalala ng pamangkin niyang si Senador Bam Aquino kung paanong pumalag si Ninoy sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at kung paanong ang pagkamatay niya ang naging mitya ng mga protesta na nauwi sa 1986 People Power Revolution na tumapo sa 20 taong pamumuno ng nakatatandang Marcos. Yung ibang mga pinagalaban niya, gaya ng good governance, mas patas na lipunan, alam ho nating hindi pa natin nakakamit. Kailangan sama-sama tayo dito. Ang pagpupugay kay Aquino, isinasagawa ngayong nakaupo sa Malacanang ang anak ng dating Pangulo. Malaman ang mensahe ni Pangulong Bobo Marcos sa pakikiisa sa paggunita sa araw na ito. Sabi niya, sa paglipas ng panahon, nagkakaroon daw ng mas malinaw at mas malalim na perspektive ang bansa. At mula sa pagdinilay, lumalabas ang mas malinaw na pag-unawa sa civic duty. Sumailalim din daw ang Pilipinas sa isang transformation kung saan mayroong mas malawak na pagtalakay sa kapangyarihan, alaala at citizenship. Nangyayari raw ito kapag pinipiling harapin ang kasaysayan ng buo ang loob. Sa mga ito, mas naintindihan daw ng Pangulo kung paano maglingkod, makinig at pasanin ang kanyang tungkulin ng mas may malaking layunin. Kaya ang araw na ito daw ay isang imbitasyon na mamuno ng mahinahon, may konsensya at pagtingin sa hinaharap. Nagkakaroon daw ng kahulugan ng mga leksyon ng nakaraan kung sasalaminin ito ng ating mga aksyon. Sa pagpupugay anya sa Ninoy Aquino Day, inihuhudyat ng Republika ang kahandaang isulong ang liderato patungo sa reconciliation o pagkakasundo. The Filipino is... Sa misa para kay Ninoy sa kanyang puntod sa Parañaque, nagbigay ng tugon para sa pamilya ang kanyang apo na si Kiko Aquino D. I think we've been consistent that there's no reconciliation without justice. No? So for as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship, I have a hard time. Siguro parang hope springs eternal po, pero for as long as there is no such recognition, I don't think there's much to say between our two families. Hinihinga namin ang reaksyon ng palasyo kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Inaprubahan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang updated regular at collateral allowances para sa uniformadong pulis. Sakop ng allowance para sa PNP personnel, ang tirahan at damit, gayon din ng 3,000 piso kada buwang combat duty pay kung sumabak sa aktwal na labanan. Meron ding hazard pay na kalahati ng kanilang sahod kung nasa mapanganib na duty o 15% ng sahod kung exposed sa radiation. May hiwalay ring bayad kung maglalayag o lilipad bilang bahagi ng kanilang duty bukod pa sa hardship allowance. Idinadaing ng ilang residente ang pagiging bahain pa rin ng kanilang barangay sa Valenzuela kahit nilagyan na ng pumping station at river wall. Nasa barangay pa naman ang 2 pinakamahal na flood control project sa Metro Manila. Ang tugon ng City Hall at DPWH sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa tuwing hahagupit ang bagyo o habagat, isang lungsod ng Valenzuela sa agad na binabaha. Kaya ang pamahalaan may mga itinayo ng flood mitigation facility kabilang ang pumping station na ito at river wall sa barangay Venteriales sa Valenzuela. Base sa sumbong sa Pangulo.ph, ang pumping station na ito ay natapos itayo noong 2024 at nagkakahalaga ng mahigit 234 million pesos. Naunang matapos itayo ang river wall o road dike na ito noong 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 200 million pesos. Ang 2 proyektong ito ang lumalabas na 2 pinakamahal na flood control projects sa NCR. Pero sa kabila ng malaking pondong inilaan, reklamo ng mga residenteng nakatira sa may tabing ilog, nakatabi lang din ng itinayong pumping station at river wall, tuloy ang pagbaha sa kanilang lugar. Sa dalas ngaraw ng baha, kita pa ang bakas na iniwan ng tubig sa kanilang mga pintuan gaya sa bahay ni Elda. Pag umuulan dito, hindi na po nawawala sa amin yung babahain talaga kami. Siyempre po may kaba, tapos lagi namin nasasabi na, ano naman ang silbi ng na yan? Ng pumping parang mas mabilis po ngayon tumaas yung tubig. Sa akin po panghihinayang kasi yung ginastos na sobrang laki, wala ring silbi na na itulong sa aming mga tao dito. Mas lumala pa. Ibig sabihin, gumastos ng wala, useless.
Yung ginastos, hindi naman namin napakinabangan, lalo lang kaming nahirapan. Pag umulan na, ayan na, babaha na, nakakatakot na, papasok na sa loob ng bahay. Matagal pong umupa sa loob ng bahay yung baha. Pero dinipensahan ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang mga proyektong ito. Ang na-notice ko nandito na mas mataas po ang high tide na ngayon sa nangyayari, no? Mas ang rainfall natin is double, triple the number, no? So, in Valenzuela naman po, masasabi ko wala po tayong tulad ng mga lumalabas sa balita ngayon na ghost projects, no? Everything was funded, everything was ginagamit ho. Hindi perfect, I admit, but this will mitigate. Yung flood wall na nakita nyo ho, talagang ang laking protection po yan sa amin. Maging ang DPWH and CR, kumpiyansang walang sabit ang kanilang mga flood control project. From 2022 to 2025 po, there's a total of 1,692 projects po na flood control dito sa NCR. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Pipirma ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela at UP Resilience Institute para makapagtayo rin ng drainage at flood master plan sa susunod na 3 taon para makatulong daw sa malaking problema ng pagbaha sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Tila maagang dininig ang wish ng mga tagahanga ni na ex-PBB housemates Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Bibida sila sa isang pelikulang dream come true para sa kanila. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. From Big Brother house to the Big Dome. And now, another big collab is happening. Magsasama na rin sa big screen ang ex-PBB housemates na sina Dustin Yu, Bianca De Vera, and Will Ashley. Ang movie na Love You So Bad. Collaboration of the country's 3 big movie outfits, ang GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema. Kami naman lahat sa bahay ni Kuya, yun yung dream namin paglabas, makapag-work kami together. But ngayon, 3 kami, super talagang natuloy yung namin, manifestation. So, yeah. I've dreamed of this since I was a little girl, and I've waited for this moment for a very, very long time. So, grabe, parang sabi ko, shucks, totoo ba to? Kasi Lord, kung panaginip lang to, gisingin mo na ako. Nung sinabi sa akin na magkakaroon kami ng film, sobrang na-excite ako. Kasi sobrang love ko talaga mag-shoot ng mga film and sobrang na-enjoy ko. And knowing na makasama ko sila Dustin, sila Bianca. Ididirect ni Rewind director May Cruz Alviar ang pelikula sa panulat ni Crystal Hazel San Miguel na siya ring sumulat ng blockbuster film na Hello, Love Again. Merong parang 2 sides. So who's gonna win? It's that tug of war na parang who's going to win. Beautiful love story, full of kilig, a lot of lessons, and of course, this will resonate to all. Magkaiba din yung kind of love na ititel din kasi namin. Excited na ang 3 na i-duplicate ang kanilang chemistry sa big screen. Parang close to Will Ashley din yung character. So, yun siguro yung dapat nilang abangan. Pero syempre, meron naman itong mga pagkakaiba sa Will Ashley at dito sa aking character. Parang siya, parang medyo pako siya sa version ng Bianca bago pumasok ng PBB. So, we're gonna reopen some moon, sabi ko. Babalikan natin. For sure, madaming dyan, misunderstood, lalo na sa generation ngayon. So, yan ang aking gagampanan. Magkakaroon na rin daw sila ng look test at magsisimula na rin mag-shoot very soon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sa finish line ng ating balitaan ngayong gabi, makikilala natin ang isang Pinay na nakaginto sa European Triathlon Junior Cup kahit galing sa isang hamon. Dati na siyang nanalo sa 2024 Asia Triathlon Junior Cup sa Malaysia.
at target maka-gold sa SEA Games 2025 sa Thailand. Maulit niya kaya ang panalo sa Europa na nakamit niya kahit dumaan siya sa lubak at mga setback? Kung ano, ikikwento ng kapwa triathlete, Nax, na si Rafi Tima. Nasa ko yan. Ito marahil ang sinasabing grace under pressure. Sakto ang liksi pero walang bakas ng panic sa 19-year-old na Pinay triathlete na si Kira Ellis. Kahit maraming nauuna sa kanya sa puntong ito ng European Triathlon Junior Cup sa Riga, Latvia. I was very calm. I didn't put too much pressure on myself. I just enjoy racing again and being back in the racing scene. Si Kira kasi kagagaling lang sa injury. Maya-maya pa, walang kamalay-malay si Kira na nangunguna na pala siya. Finish strong. Let's go. Let's go. My mind kind of went blank. I didn't even fully realize I'm leading the race. All I was thinking was just don't get caught. And just like that, nakaginto si Kira sa women's division matapos ang 1 oras, 5 minuto at 7 segundo ng swimming, biking at running. It really was overwhelming emotions at the finish line. Isa na namang patunay na sa anumang karera, malubak man o maalon, kaya ng Pilipino na umahon. It makes this race a lot more special for me, especially coming from injury and all that. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Galing. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.